Mafe Galanza, isa na ring Cool Smashers player. Gia, bet nga ba ang sister ni Gemma Galanza? Kyle Negrito, for the bench na nga ba ulit? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Sa tuluyan ngang pagsabak ni Gia de Guzman sa kanyang international stint bilang import sa Japan, ay bagong challenge naman ito para sa Creamline management at coaching staff sa pag-recruit ng papalit kay Gia sa pansamantalang pag-alis nito sa team. Ayon nga sa mga infos na kumakalat ay 9 months contract daw ang pinirmahan ni Gia Amazing, kaya naman malamang ay 2 PBL conferences ang kanyang mamimiss. Bagay na syempre ay ikakalungkot ng kanyang team at mga fans na sumusuporta kay Gia. Samantala ay usap-usapan ngayon ang mga larawang kumakalat na kasama lagi si Mafe Galanza ng Team Creamline. Ayon sa mga fans at netizens ay mukhang may nahanap na ang Creamline na papalit kay Gia. Ito nga ay ang former UST sister ni Gemma Galanza na si Mafe Galanza. Fast setting skills nga ang naging trademark ng isang Gia Morado de Guzman at nakita naman natin si Mafe noong UST days niya na may skills naman siya dito. Kinakailangan lamang na i-polish ito. At saka kung araw-araw ang kanilang training ay malamang ay mabilis siyang maka-adapt sa sistema ng CCS. Knowing na nandiyan naman ang kanyang ate Gemma Galanza na kayang-kayang i-motivate at i-guide siya. At kung totoo siya ang papalit kay Gia ay for sure ay nakausap na ito ni Gia bago pa man umalis ito patungong Japan. Samantala ay kung si Mafe na nga ang papalit kay Gia ay ibig sabihin malamang nga ito ang gawing main setter dahil kailangan niyang mahasa. Subalit paano naman si Kyle Negrito na matagal ding naghintay na mabigyan ng spotlight at magkaroon ng mahabang playing time sa team? Sa palagay ko, ka-Volleyball Nation ay kung tuloy ang pagdagdag sa team ni Mafe ay siya ang gagawing main setter. Pero titingnan pa rin dahil syempre hindi pa nila na-experience na maging setter si Mafe sa isang tunay na game. Samantalang si Kyle ay nakapagbabad na rin naman siya sa game. Kung magkagayon man ay baka si Kyle na nga talaga ang gamiting setter habang sub naman si Mafe. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.